Maraming bata at kids at heart ang nahumaling sa hobby na ito. Mga scale model ng kotse at sasakyan na pinapatakbo gamit ang remote control. Mga RC o remote control cars. Sa cafe na ito sa Cebu City, may samut-saring RC cars na pwedeng rentahan. May pickup, truck, pati na backhoe. Ang mga RC car pwedeng patakbuhin sa binuo nilang mini construction site. Paandar! Yung may-ari, mahilig din siya sa mga RCs. Kasi yung misis niya, mahilig din sa kape. So pinaghalo nila, kaya nabuo yung konsepto. Ang goal talaga ng may-ari para magkaroon din ng bonding yung family. Pag nasa bahay lang, puro na lang mobile phones ang hawak. So minsan hindi nagkakausap. At least dito, habang kayo naglalaro, nagkakausap kayo. It's a must. Kasi di lang yung mga kids mag-enjoy, pati rin mga parents. So, it's a win-win. Maraming mga pupunta dito. Hindi lang naman Pilipino, may mga foreigner din na pumapasal dito. Pero paano nga ba napapaandar ng mga remote control ang mga sasakyang ito? Kuya King, ano na? Ang mga RC car ay gumagana gamit ang remote control o transmitter na nagpapadala ng signal papunta sa kotse. Sa loob ng kotse, may receiver na tumatanggap ng signal at kumokontrol sa motor at servo nito. Alam niyo ba na ang mga RC cars unang humarurot noong 1960s? Nang naimbento noong 1966 ng Italian electronics company na Elettronica Giacottoli ang pinakaunang RC car sa mundo. Ang nitro-powered Ferrari 250 LM. Noong dekada 70 naman, nagsilabasan ng mga scale model o mas maliit na bersyon ng mga RC cars. Dito nagsimulang nauso ang mga RC cars bilang hobby. Ngayon, iba't ibang klaseng sasakyan na ang pwedeng kontrolin ng mga remote control na nagdadala ng ngiti sa mga bata at mga kids at heart. Laging tandaan, ang buhay parang RC car lang din. Kailangan marunong ka mag-control para ikay imusad. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.